Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan mga tol, no? Para sa isa na namang reaction video mula sa channel ni John Reps. Medyo nakakabahala to mga tol, no? At nakakatakot. Ito nga nagiging sagupaan po ngayon ng China at ng Amerika, no? Handa na daw po di umano ang China sa isang malaking gera, no? At nagbabala na nga po ito sa Amerika. Yan po ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. At pa-like naman po ang ating video ngayon kagaya po nung dati. Mga tol, mga kababayan, sa lahat ng palaging nakasubaybay po dito sa atin, 1 view, 1 like po. Maraming salamat sa inyong suporta. At huwag na natin patagalin, alamin na natin itong balita na to mga tol. Let's go. Tila magkakasubukan na ngayon ng Amerika at China matapos sabihin ng Amerika na handa umano ang bansa nito na makipagyera sa China. Ito ay tugon ng Amerika sa mga banta ng China kasunod ng pagpataw ni Pangulong Trump ng mga bagong taripa sa China. Sinabi naman ni Defense Secretary Teodoro na ang Pilipinas ay gumagawa sa ngayon ng kombinasyon ng mga hakbang kasama ang mga bansang katulad ang pag-iisip upang labanan ang anumang pagtatangka ng China na magpataw ng air defense zone sa West Philippine Sea. Yan na nga, yung sinasabi natin mga tol. At no? sa ibang balita, isang fighter jets ng South Korean Air Force ang aksidenteng nagpakawala ng 8 bomba na tumama malapit sa mga sibilyang kabahayan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Yan mga tol, no, medyo nakakabahala talaga yung mga nangyayari ngayon, no, lalo na dito sa naging sagutan ng Amerika at ng China, no, dahil lang po sa tariff na ipinataw ng Amerika sa China, no, dahil sa panggugulang neto, nagbitaw ng salita itong China na sa kahit anong labanan, kahit sa gera, no, kahit anong gera, haharapin daw po nila itong Amerika. At syempre yung Amerika hindi naman magpapasindak yan. At sinagot po nila ang China mga tol, no, na kaya kami naghahanda palagi para maging ready kami sa kung ano man ang gagawin ninyo, parang gano'n. No, hindi nagpasindak yung Amerika sa China. Akala ng China kasi, no, madadaan nila sa sindakan na itong Amerika at iuurong yung tariff na yun, pero hindi mga tol, no. Ito, alamin natin. Tila nagsisimula na ngayon ang initan ng Amerika at China kung saan sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth noong Miyerkules sa isang interview ng Fox News na ang Amerika ay handa para sa digmaan kontra China. Ito ay tugon ni Hegseth sa mga banta ng China kung saan sinabi ng China sa isang post nito na kung digmaan ang gusto ng Amerika, maging ito ay isang digmaang taripa, isang digmaang pangkalakalan o anumang uri ng digmaan, ay handa umano ang China na lumaban hanggang sa wakas. No. Ito ay Totoo ba? Nakakayanin ng China ang puwersa ng Amerika? Sa palagay ninyo. Yung mga barko nga nila, di ba? Madaling malumubog yung mga yan eh. Ngayon tayo magkakaalaman kung yung sinasabi nilang puwersa ng China na ganong karami na naval fleet, no, tignan natin kung mailalabas nila kung sakaling magkagirian talaga yan. Diba? Baka naman puro ano yung ilalabas nila. Ano tawag natin doon? Militia vessel. Pangharang, pangsalag. No? kasunod ng pagpataw ni Pangulong Donald Trump ng mga bagong taripa sa China. If war is what the US wants, Linjian ko pa. Loko talaga to si Janet. be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. Ayon kay Hegseth, ang mga nagnanais ng kapayapaan ay dapat na maghanda para sa digmaan na itinatampok ang mga pagsisikap ng modernisasyong militar ng Amerika. Anya, nabubuhay tayo sa isang mapanganib na mundo na may makapangyarihan, maunlad na bansa na may iba't ibang ideolohiya. We're prepared. Those who long for peace must prepare for war. That's why we're rebuilding our military. That's why we're reestablishing deterrence and the warrior ethos, is because we live in a dangerous world with powerful, ascendant countries with very different ideologies. You mentioned defense spending. They're rapidly increasing. Mabilis na din Totoo yan mga tol, no? Para makamit mo ang kapayapaan, kailangan talaga makipaglabanan mo yung mga yan. Diba? Lalo't na sa panahon nga ngayon, talagang napakalalakas
no, ng mga armas. Parang ano lang yan eh. Kung dati ang pinapuputok natin pag New Year ay mga 5-star lang, no, eh ngayon may mga matitinding paputok na tayo nakikita. Di ba? So ganun lang din yun, nag-e-evolve, lumalakas yung mga armas ng mga bansa. So kaya talagang mas nakakatakot ngayon. Dinagdagan ng Amerika ang kanilang paggasta sa pagtatanggol at modernong teknolohiya na naglalayong mangibabaw ang Amerika. Ang mga pahayag na ito ni Hegseth ay dumating matapos ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian ay nagbabala na ang China ay handaan niyang lumaban hanggang sa wakas bilang tugon sa mga aksyon ng Amerika maging sa isang digmaang pangkalakalan o labanan sa militar. Sinabi rin ni Hegseth na kung gusto nating pigilan ang digmaan laban sa mga incheck o iba pang mga bansa ay kailangan anya nating maging malakas at binibigyang diin na ang lakas ay mahalaga para pigilan ang digmaan. Tama. If we want to deter war with the Chinese or others, we have to be strong. And that president understands peace comes through. Sinabi rin ito na si Trump ay may mahusay na relasyon kay Chinese President Xi Jinping at hindi naghahanap ng digmaan sa China kundi sila ay naghahanap ng makasaysayang kapayapaan. Ngunit kung mayroong nagmamatigas ay nakahanda umano ang Amerika para sa lahat. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang kanyang tungkulin bilang Defense Secretary ay tiyaking handa ang kanyang bansa at ang Amerika ay may sapat na kakayahan sa labanan. Ang gulo na talaga ng mundo, mga kabayan. But my job as the Secretary of Defense is to make sure we're ready. We need the defense spending, the capabilities, the weapons, and the posture in the Indo-Pacific, which is something we're very much. Samantala, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro noong Miyerkules sa isang interview ng Associated Press na ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito sa seguridad ay gagawa ng mga hakbang upang labanan ang anumang pagtatangka ng China na magpataw ng air defense zone o paghihigpit sa kalayaan ng mga pag-flight sa ibabaw ng South China Sea. At No, ito yung sinasabi natin noon sa last vlog natin na kung saan no, etong China ay tila baga parang gusto na rin sakupin itong ating airspace. Baka maglagay ang China no ng airspace na diyan po sa West Philippine Sea at tangkinin na rin po nila yan. Ang galing. Ang galing ng China, di ba? maging sa West Philippine Sea kasunod ng mga komprontasyon sa pagitan ng Chinese aircraft at Philippine aircraft. Sinabi ni Teodoro na ang tumataas na agresyon ng China sa pinagtatalunang karagatan ay itinuturing na ngayon na pinakamalaking banta sa pambansang seguridad ng Pilipinas at dapat ding ituring bilang isang pangdaigdigang banta dahil maaari itong sumakal sa isang pangunahing ruta ng kalakalan na mahalaga para sa pandaigdigang supply chain. Sinabi ni Teodoro na tinatalakay ng mga opisyal ng depensa ang posibilidad na ang China ay magpataw ng tinatawag na Air Defense Identification Zone o anumang exclusion zone upang higpitan ang paglipad ng mga dayuhang sasakyang panghimpapawid sa Actually, pwede nilang gawin yan, no? Dahil nga natatakot sila doon sa mga eroplano ng ibang bansa. Yan yung isang nakikita nating dahilan kung bakit nila pinaplanong maglagay ng ganyan. Kaya dapat maging handa rin tayo. Diba? Kailangan talaga marami tayong eroplano, helicopter, no, na nakadeploy din dyan sa West Philippine Sea. Dahil yan yung most critical point natin ngayon. Most critical area yan na dapat nating bantayan. Diba? Tinuturing ng China bilang airspace nito sa South China Sea at iyon anya ay isang napakaseryosong paglabag sa internasyonal na batas. Dagdag pa ni Teodoro, ang Pilipinas ay gumagawa ng kombinasyon ng mga hakbang kasama ang mga bansang katulad ng pag-iisip upang kontrahin ang anumang naturang aksyon ng China. Anya, sila ay bumabalangkas ng mga hakbang sa contingency upang tumugon o magkaroon ng wastong mga hakbang ng aksyon, ngunit hindi na ito detalye. The Philippines will take a combination of measures, singularly and with like-minded nations, to counteract these activities of China. Naturally, we cannot discuss the specific moves, but then again, that is a very serious transgression of international law, which will demand a response.
At sa update naman sa Middle East mga kabayan, tila naiinip na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kakahintay na maibalik ang mga hostage dahil delay na naman ang pagpapalaya ng mga Hamas. Kaya naman nagbanta itong ibabalik na lang ang puwersa militar nito sa Gaza at muling pulbusin ang buong lugar hanggang sa maubos na lang ang mga Hamas dahil maraming duda na baka wala ng buhay sa mga natitirang hawak ng Hamas dahilan kung bakit dinedelay nito ang pagpapalaya. At dahil dyan ay kaagad namang nag-post si US President Donald Trump kung saan sinabi nito na maaaring pumili ang mga Hamas kung hello or goodbye. Palayain ang lahat ng mga hostage ngayon at kaagad na ibalik ang lahat ng mga bangkay na mga Israeling tinodas ng grupo. Ipinadala na umano niya sa Israel ang lahat ng kinakailangan nito para matapos ang trabaho. Walang sino mang miyembro ng Hamas ang magiging ligtas kung hindi umano gagawin ang kanyang utos. Ani Trump, kausap na niya ang mga dating hostage na nasira ang buhay dahil sa mga Hamas, kaya't ito na niya ang pinakahuling babala ng Amerika para sa pamunuan. Ngayon na ang oras upang umalis sa Gaza habang may pagkakataon pa ang Hamas, gayon din sa mga tao sa Gaza. Isaan niyang magandang kinabukasan ang naghihintay kaya't gumawa ng isang matalinong desisyon, pakawalan ang mga hostage o magbabayad sa impyerno. Samantala, ang mga Air Force naman ng Israel at Amerika ay nagsagawa ng pangunahing pagsasanay militar sa Mediterranean. Ang pagsasanay ay isa umanong operasyong magkasanib na pag-atake na nilahukan ng dose-dose ng mga fighter jets at B-52 strategic bombers na nagbibigay babala sa mga bansang gustong makisali sa gulo. At dagdag na balita mga kabayan, sinabi ng South Korean Air Force na isa sa mga fighter jets nito ang aksidenteng naghulog umano ng 8 bomba sa maling lugar sa panahon ng pagsasanay na nagresulta ng pagkasugat ng mga sibilyan. 8 MK-82 General Purpose Bomb ang umano'y nag-abnormally released mula sa isang Air Force KF-16 fighter jets na tumama sa labas ng designated firing range. Kaya't labis na ikinalulungkot ng Korea ang insidente na nagresulta ng mga civilian casualties. Yan na nga, yung sinasabi natin mga tol, no? Kaya na dapat maging dito sa ating bansa, gaya niyan, yung nakaraan, FA-50 fighter jet natin, di ba? Nagkaroon ng aksidente. Kaya dapat lagi tayong nagtitraining ng sarili natin mga armas, mga kagamitan natin, no? Sinasanay natin, no, yung armed forces natin or yung mga AFP natin o yung mga nandiyan sa Philippine Navy, lahat. No, tuloy-tuloy yung pagtitraining para mas nagiging napafamiliarize nila kung ano yung mga gamit na yan, di ba? Mas maganda po yung ganun. Alright? So yan, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.